Yan. Kung ako daw itatanungin, at bigyan ulit ako ng chance na kumuha ng bahay sa loan, is kukuha ba daw ulit ako? Yes, yun ang sagot. Yes. Bakit? Although nabanggit ko sa mga previous vlogs natin, nabanggit ko doon na 5 years to pay ko binayaran yung bahay. And nahirapan talaga ako kasi during pandemic yan, and then 20,000 mahigit yung binabayaran ko. Every month, walang palya yon. Hindi pwedeng pumalya kasi sa in-house financing ako. So, naka-cheque. Kapag tumalbog pa yung cheque mo is another 2,000 na bayarin. And then, marami pang papers na kailangan ko pagdaan. Kailangan ko ulit magpasa ng bagong cheque. So, isa yan sa reason kung bakit ang hirap kapag in-house financing kasi hindi ka talaga pwedeng tumalbog. And the second thing na pwede ko ring maipayo sa inyo is kumuha ulit kayo ng bahay kung kaya. Kasi ang bahay po ay hindi bumababa ang value. But please, kumuha kayo ng bahay na sa tingin nyo is parang tataas, or meron kayong naiisip na halimbawa nakita nyo tong property na to, nakita nyo tong bahay na to, ano ba yung pwede kong gawin dito sa bahay na to? Kasi hindi nyo siya kukunin para tirahan. Kukunin nyo siya para tumulong sa inyo para magdagdag ng income nyo. No? Yun dapat yung nasa mindset natin once nakukuha ulit tayo ng bahay. Kasi most of the time, kumukuha ang mga Pilipino ng bahay for living, not for income. So, yun yung nakikita ko na part na pwede kang kumuha ng bahay again kapag ang nasa isip mo is this house is for income. Okay? Kapag ang house na to is ilalagay ko for income, for something like that, ano ba yung pwede kong gawin? Ano ba yung pwede kong ilagay? Ano ba yung tingin ko na kailangan ng community dito sa subdivision na to na pwede kong gawin na hindi na nila kailangan lumabas pa ng subdivision and ako na lang yung magpo-provide sa kanila. So, yun yung kailangan yung isipin bago kayo kumuha ng property, and think of the location first. Syempre, kapag malapit yan sa city, mas prone siya or mas maganda siya para sa mga rental business. Pero kapag medyo malayo sa city, syempre, hahanap ka ng bagay na nasa city na ilalagay mo doon sa property mo na malayo sa city. So, ganun. So, kailangan mo syempre ng kapital. Paano ka makakakuha ng kapital? So, simple lang. Punta ka kay bangko, collateral mo yung iyong bahay na kinuha kay Pag-ibig, and then uutang ka sa kanila. Simple as that. So, try nyong gawin.